Hatid ng Safer Cities Initiative ang DILG at PNP sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, bawal na ang inuman session sa kalye. Pati pamorningan sa videoke, ipagbabawal na rin. Pero hati ang reaksyon ng publiko. Magbabalita, Simon Gualvez. Tanghaling tapat nang maabutan naming nag-iinuman sa may bangketa ang ilang lalaking ito sa Binondo, Maynila. Pero may disclaimer kaagad sila. Hindi naman daw ito araw-araw. Wala lang, may sundo, hangover. Hindi mo pa pwede magpakasagad, may trabaho pa. Pero oras sa mapatupad ang Safer Cities Initiative, hindi na raw ito uubra sa DILG at Philippine National Police. Diretso kulungan na ang lahat ng maglalatag ng mga mesa at upuan sa kalsada para lang mag-inuman. Doon na nanggagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, huhulihin namin kayo. Hihigpitan din ng DILG ang iba pang ordinansa gaya ng pagbabawal maglakad sa labas ng walang pang-itaas sa damit, pagpapatupad ng curfew sa mga kabataan mula alas 10 ng gabi at pagbividyoke ng lampas 10 p.m. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, huhulihin namin kayo. Iba-iba agad ang reaksyon ng ating mga kapatid. Okay lang din naman yung panukala, kaso sobrang init ngayon sir, di may iwasan ng tao magubad. Unang-una po sa lahat, may mga anak po ako maliliit. Kasi po itong may mga pasok po yung mga bata, di sila makatulong na maayos pag may video. Lalo po kapitbahay po namin yung mga taga-anuan. Pero git ng DILG at PNP, ang tila gera na ito kontra kriminalidad, hindi naman nangangahulugang tumataas ang krimen sa bansa. Sa katunayan, bumaba pa nga raw ng 60% ang focused crime sa Pilipinas kung ikukumpara mula noong 2016. The difference now is that kailangan maramdaman ng mga tao na ginagawa namin to. Kasi hindi nila nararamdaman masyado yung presence. But the policemen are doing their job. The record shows bumaba talaga ang the occurrence of the focused crime. And this is attributed not only to the police but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units. Pero duda dyan ang ilang kababayan natin. Pabata ng pabata yung mga nasasangkot sa krimen. Mga riot sa gabi, yung mga nagsasolvent, karamihan. Dahil dito, bukod sa paghihigpit sa mga ordinansang ipakikiusap sa mga LGU na ipatupad, nakatakda ring magdagdag ng police visibility sa mga eskwelahan, transportation hubs, gimikan at iba pang lugar na mas maraming tao. Paglilinaw ng DILG, gagawin din sa buong bansa itong Safer Cities Initiative. Nagkataon lamang na sinimulan nito sa Metro Manila, lalo't lumalabas na 70% ng mga krimen ay pawang na itatala sa mga urban areas o mga lungsod. Target ng DILG na isunod ng Metro Cebu, Baguio, Bacolod at Davao City. Paalala nila sa publiko, itawag lang daw sa 911 hotline ang anumang paglabag sa nabanggit ng mga ordinansa. Mga kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.